So, sa video na 'to is tuturuan ko po kayo kung paano natin i-update yung last activity na ginawa po natin, yung activity 2. Kailangan po natin i-update yung website na yun at kailangan nating dagdagan yung mga kinakailangan dito para po sa activity 3. Then ito po yung mga kailangan natin idagdag. Kailangan natin gumawa ng user at ito yung mga features na kailangan natin para sa user side. Ang ginawa ko po is, yung ginawa ko po sa last activity, binago ko po o inayos ko yung design niya. Pero same pa rin po yung mga features na nakalagay at yung mga functions. And ito po yung itsura nung last activity na ginawa ko po. Then, binago ko po siya na sa dito sa activity 3, yung design niya. Pero same pa rin po siya ng mga functions or features na nakalagay. At dinagdagan na rin po natin yung mga kinakailangan para sa user. I-explain ko na lang po kung paano natin gagawin o idagdag yung mga kinakailangang mga codes. Yung una ay sa paggawa ng mga controller. Dito po makikita sa app, HTTP at sa controllers. Makikita po natin dito na ito po yung mga ginawa ko po na controller. Yung dapat na pangalan ng mga files na to, o mga controller, ay yung mauuna yung surname po natin. Makikita natin dito na ang pangalan niya is yung surname ko po, which is Kines. Then, gumawa na rin po ako ng kinakailangan sa user ng mga controller, which is yung comment sa notification, post. Ganun na rin po sa middleware niya. Then, ito naman po yung sa models po ng website. Ito po yung dinagdagan po. Ito po yung para sa user side. Yung comment, like, post. Then sunod naman po sa mga blade files. Ang pangalan naman po ng mga files ay dapat first name po yung mauuna. Ayan, makikita po natin dito na yung first name ko po ang nakalagay sa mga files. Ito po yung sa admin, dun sa email, sa layout, o yung nung main page ng ating website. At saka para po sa user. Then ganun din po sa mga routes. Ito po yung lahat ng mga routes na ginawa natin. Then kapag po niran natin at may nagpakitang error kahit isa, which means na hindi po tayo naidagdag o kulang dito sa routes. Or kapag yung error naman po is nasa controllers, which means na dito po yung may error na kulang o hindi naidagdag. Kaya ng kapag gagawa po tayo sa controllers or sa routes, make sure na i-double check po natin para po gumana po yung navigation dito sa route. Bago po natin tignan sa Chrome yung ginawa nating mga website. Then balik po tayo dun sa may mga blade files. Makikita po natin dito na
meron na rin po siyang mail OTP. Yung purpose naman po nito is kapag magre-register po or maglalagin yung user, meron may magse-send pa muna na code sa kanyang nilagay na Gmail. Then ilalagay po niya yung code na yun para po maka-login po siya sa dashboard. Then sa part naman po ng register, nilag makikita po natin dito na nilagyan po natin siya ng reCAPTCHA para po ma-verify natin kapag kapag magre-register po yung user. Kailangan po muna nila pindutin yung para po ma-verify yung account nila. Kailangan po muna ng reCAPTCHA. Sunod naman po natin dun sa database po niya, sa migrations. Ito po. Dinagdagan ko na rin po yung mga kailangan na migration po para sa ating user. Then sa database naman po niya, makikita po natin dito. Ito po. Then kapag wala pa naman pong reCAPTCHA o maglalagay pa lang, is kailangan natin pumunta dito sa Google reCAPTCHA. Then sa admin console, ganito po magdi-display kapag may nagawa na pong reCAPTCHA na ilalagay natin sa ating website. Then kapag wala pa naman po o gagawa pa lang, pindutin lang natin yung create. Then sa label, kahit anong pangalan ng gusto nating ilagay para sa reCAPTCHA. Example is Sia. Then ito ang pindutin natin yung challenge. Then sa domain naman po yung domain ng Laravel, which is 127.0.0.1. And then gagawa ulit tayo ng isa pang domain, which is localhost. Then kapag nakagawa na po dito is pindutin natin yung submit. Then sa .env part naman po, kailangan natin palitan yung pangalan ng ating database at saka yung database connection po natin. Yung una po nating makikita dito is SQLite ang nakalagay. Kaya tignan po natin at palitan dapat po natin. Then ganun rin po sa database natin. Laravel yung unang nakalagay dito kaya kailangan rin natin palitan. Ang ginawa nating database sa SAM. Then ito naman po sa part sa email OTP. Ang gagawin po natin is punta tayo sa ating account. Dito po natin kailangan kunin yung password ng ating para po sa ating Gmail. Kasi dun po magse-send ng code na kailangan natin ilagay para sa login. Then makita natin dito makagawa na po ako. Kapag gagawa pa lang pa naman po, kailangan natin gumawa ng name. Then kapag nakagawa natin create, then may magpapakita po na password kapag nakagawa na po tayo na kailangan po natin ilagay dito sa .env sa my mail password. Then sa username is yung gagamitin po natin na email para po sa pag-send ng OTP. Pagkatapos po nating mailagay ito, then andito rin po pala yung code
na binigay ng recaptcha kanina, yung site key at saka yung secret key. Pagkatapos po, pag okay naman na po sa lahat ng mga codes natin, susubukan naman na rin po natin i-run yung ang ating code, ang ating ginawang website. Pindutin nyo lang yung terminal tsaka new terminal. Ito-type nyo lang po yung PHP Artisan Optimize. Optimize po muna. Then once na makikita po natin yung apat na to is done, ganito yung nakalagay. Susunod po natin yung PHP Artisan siya. Makikita po natin na nagra-run na po ang ating ginawang website. Then i-check po natin dito sa Chrome. Ito po yung sa unang output po niya na nagpakita. This is yung login. Then kapag wala pa naman pong nagawang account, pupunta po muna siya sa, kailangan po muna niya mag-register. Then makikita rin po natin dito yung recaptcha na ginawa po natin kanina. Since mayroon na po akong nagawang account, kailangan na lang po natin mag-login. Then, once na may nagpakita po ng ganito, yung sa part ng OTP, kailangan po natin kunin yung code na sinend sa ating Gmail. Makikita po natin dito na ito po yung sinend na code na kailangan natin ilagay para sa login. Copy lang po natin ito, then lalagay po natin dito. Then submit. Once nakalagin na po tayo, successful naman, mapupunta na po tayo sa admin dashboard. Then yung laman naman po nito is dito po makikita yung total categories na nilagay po natin sa category section. Yung total users na gumawa ng account at nag-login. Yan yung total products na nilagay sa ating product category. Punta naman po dahil dito sa category. Ito po yung karga niya. Subukan po natin maglagay. Example, lagyan natin choco. Dagdag tayo ng bagong category. Ayan. Ay magdagdag pa tayo ng isa. Soft drinks na. Makikita po natin dito, nadagdag naman po yung dalawang category na ating nilagay. Sunod naman po natin sa products. Sa part naman po ito, kailangan po natin maglagay ng products na magdi-display dito sa ating product list. Ito yung dito sa category, ito naman po yung nilagay natin kanina sa category section. Pipili lang po tayo ng isa. Then, kung mga example, lalagay natin product names. Ito ko ladies Toblerone. Kita nyo. Then, sa file lang po. Add product natin. Makikita natin dito na may dagdag po siya sa product list. Dagdag pa tayo ng isa para naman po sa soft drinks. Coke. Tapos, price naman is 50. Stock. 2.
Makikita ulit natin, naidagdag po yung nilagay natin ulit na category o product. Which is yung Coke. Then dito naman po sa user, makikita po natin yung mga gumawa po ng account dun sa register kanina at yung mga nag-login po. Makikita rin po natin dito yung account locking na andito kanina. Nagawa rin po natin yun. So, pwede rin po nating manage ito. Pwede rin po natin siyang palitan ng role. Kunwari, gagawin po natin itong user, naka-unlock. Then pwede rin po natin siyang ma-lock, gaya na po nung kinakailangan natin. Yung sa profile locking, sa account locking po. Then update natin yung user. Makikita natin na napalitan yung role niya. Kanina admin to, ngayon naging user siya. Then tignan naman po natin yung kanina. Para naman po sa user. Yung kanina is admin yung nakalagay na role niya. Ngayon naman po is user naman po yung magpapakita, yung magdi-display. Inulitin po natin, kailangan po ulit maglagay ng code. Verify yung account niyo. Then magsasend po ulit ng panibagong code na kailangan po natin ilagay para po makalagin tayo. Hmm. Try natin yung sa isang user na ano kanina, valid credentials. Ito naman po yung sa isang user kanina na nag-register at nag-login. Check po natin ulit sa user. Ito po yung sa kanina, yung isang admin natin na ginawa po nating user. Hindi. Ito naman po sa checks or sa reports natin. Makikita po dito yung nilagay nating categories at saka yung products po. Kung ilan yung ating nilagay. Then sa manage post naman po. Manggagaling po yung post dun sa user side po. At mag-display naman po dito. Yung admin yung bahala po na mag-manage sa mga ginawang post ng mga users. Then try po natin na mag-login out kanina.
Kada login po natin is kailangan po natin maglagay ng code na nagse-send sa ating Gmail. Ito yung laman niya. Hmm. Kapag, kapag nag-login tayo sa user, ganun yung magpapakita. Yung sa code natin. Hmm. Hanggang subukan po natin ng user to. Mhm. Subukan po natin ayusin muna yan. So, kanina is hindi po gumana yung sa user din. Inayos po natin. Bigla po siyang nawala. Nawala yung link niya kanina. Hindi po siya nakanabigit kanina sa user kaya po biglang nawala. Blanko yung nagpakita. Kaya double check po natin kapag gumagawa po tayo ng codes. Tapos nililink po natin yung mga pages na bigla po kasi nawawala. Pagkatapos ko po siyang maayos, is ulitin po natin yung pag-type ng page partition optimize at reserve.
Then try na po natin login sa user side naman po. In-update po natin yung sa admin kanina, pinalitan po natin ng user. Then ganun rin po para sa user, kailangan po natin ng OTP na manggagaling sa ating Gmail para po ilalagay natin sa login. Then ganun rin po sa ating device nandito. Papakita rin po yung code na kailangan natin ilagay. Ito. Same rin po siya nandito sa ating device. Then kailangan po natin ito ilagay sa ating login. Then ito naman po yung karga ng ating user. Then ito po yung dashboard. Dito sa all post, dito naman po natin makikita yung mga post ng ating mga users na nilagay nila. Then kapag wala pa naman po, pwede naman po sila maglagay dito sa create post. Then dito sa manage post, dito nila makikita yung ginawa po nilang post kanina. Then sa notifications naman, dito magpapakita naman po dito yung kung kung ilang oras yung ginawa po nilang post. Magpapakita yung oras dito at kung na-submit na rin ito. Then pwede rin po nilang ma-edit yung ginawa nila. Pwede nilang mapalitan yung content tsaka yung title. Yung save. Then balik naman po tayo ulit kanina sa may user. Yun nga. Ah, dun lang sa isa nating account na ginawa. Valid credentials. Pwede natin i-optimize. Ganun na rin po sa isang user na nilagay natin kanina.
update po natin siyang naging user. Yung kanina ibang email naman po yung ginamit natin kanina at saka yung role niya is user din. Gano'n rin po sa isang user na magkaiba rin po sila ng email, then yung same sila ng role. Kung makikita po dito sa user dashboard is yung all post, yung add post, manage post, then yung notification. Yan lang. Kapag gusto naman po natin makita dito sa local, sa SAM, makikita lang po natin siya dito sa users. Ito yung kanina sa user. Then, yun lang po kung sana po naintindihan niyo kung paano po gumawa ng user side para po sa last activity na ginawa natin. And sana po may natutunan kayo. Thank you po.